At sumakay na kami dyan ng taxi papunta sa terminal ng bus papunta sa Batangas. At yung dalawa kong ate, doon sila sa likod nakaupo at ako dito sa harap ng taxi. O diba? Sabi ko naman sa inyo kapag gagala tayo at maglilibot, nagaganda-gandahan din ang person. So, nandito na nga kami sa terminal ng bus papunta sa Lemery, Batangas at naghihintay kami ng bus dyan. Pero ilang minuto lang naman, dumating na din yung bus na aming sasakyan. O diba? Ang ganda-ganda ko dyan, diba? So, ayun na nga, nakasakay na nga kami dito sa bus at pupunta na kami ng Batangas. So guys, nakatulog ako dyan. Buti na lang at nagising ako. Hindi ko makikita yung magandang view dito. Oh, ang ganda-ganda dyan. Alam ko nasa taas kami niyan, taas pababa. Tapos yung daan niya padikuliko. Pero hindi ko naman alam kung anong lugar to o ano tawag nila dito sa lugar na to. Tapos may bundok pa sa gawin doon. Tapos ang daming mga puno ng buko na makikita mo dyan. Tapos ang bilis pa ng biyahe namin, walang traffic. Pag sa probinsya siguro talagang ganito, walang traffic, hindi katulad sa Manila, matraffic, 'di ba? Paminsan-minsan naman, bigyan naman natin ng reward ang ating sarili. Kaya nung inaya ako ng dalawa kong ate na pumunta daw kami ng Batangas, sumama agad ako. Syempre, gusto ko rin ma-experience sa makarating ng Batangas kasi hindi ko pa napupuntahan yun Para maalam ko rin kung anong klaseng lugar ba ang Batangas. At sobra akong natutuwa sa nakikita kong mga gandang tanawin dito. At hindi pa ako nasiyahan dyan. Yung isa ko kasing ate, doon siya mismo nakaupo sa harap ng bus. Kaya pumunta ako doon sa kanya. At para kitang-kita ko ang daan at magagandang tanawin dito sa Batangas. So, ayun na nga. Sino magsasabing ang ganda-ganda ko dyan, di ba? Pag umaalis ako. Char. So, ayun na nga. Nasundo na nga kami nung anak ni Ate Ne na papunta sa kanilang bahay. At dito kami sumakay sa tricycle. O tingnan nyo naman, sobrang hangin dito. Tapos ang gaganda ng tanawin talaga. Pag talaga nasa probinsya ka, mag-i-enjoy ka sa mga tanawin, sa mga puno, at saka tapos may bundok pa dyan. So tingnan nyo naman ang buhok ko, sobrang hangin talaga. At ilang minuto nga lang ay nakarating na rin kami sa bahay nila. Tingnan nyo naman guys, probinsya talaga. Ang daming puno, tapos ang lamig-lamig pa dito, tapos mahangin. Yan ang nakakamiss kapag nasa probinsya ka, diba? Kapag nasa Manila ka nakatira, namin mismo ang buhay probinsya. At nung gumabi na nga, nagpatay na sila dyan ng baboy. Tingnan nyo naman guys yung lutuan nila. At yung apoy, ang lakas-lakas. Diba ganyan sa probinsya kapag may handaan. At eto pa, yung isang lalaki na to nagluluto. Tuwan-tuwa ako dyan. Kasi nung nagluluto siya, may pasayaw-sayaw pa. Syempre, nainggit ang person. Sabi ko, ako din. Patry din ako dyan, tas magsayaw tayo. Ayan na nga. Nagsayaw na nga kami dyan. Binibidyohan kami kasi nagtitiktok kami dalawa dyan na nagsasayaw dyan. So, sobra akong nag-enjoy dito kasi nakakatuwa sila Bukas uli, may part 2 pa yan mga kasingel kong ina. God bless po sa atin lahat. Love you all. Bye!